Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo. Mga kapatid, ihanda natin ating mga sarili para sa dakilang pagdiriwang na ito ng ating banal na Eucharistia sa ating magpupuri o pasasalamat sa Diyos ay sana ating manong ang Rosa Santo. Aminin natin at pagkasya natin ang kasalanan upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang. Inaamin mo Naamin ko ang ang makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na dalawa akong nag-asa sa isip, sa sala, at sa aming Kaya sa pamahal sa Birhen Maria, sa lahat ng mga anak, at sa iyo, mga kapatid, bawan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagkabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Amen.
Ama naming makapangyarihan, itinuro mo sa iyong sambayanan, sundin ang mga utos mong bigay sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Kaming tumutulad kay San Roque na mapagkawag gawang totoo ay pagkalooban mong mapabilang sa mga pinagpala sa kaharian mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maupo ang lahat at makinig sa pagbabahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sinasabi ng Panginoon, ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang mga alipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong karamtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa palalim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa ating Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lang ang bukod ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko
ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko sa oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako maliginan. Ituturo mo ang landas na buhay ang haantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagtutulot ng bigayang walang hanggan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibagan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa akin nang subuin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi na inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kalakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong makakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y mag-iibigan, nasa atin siya at nagiging gana sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat bilang pagkikinig-galang sa mabuting balita.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at lulublog sa kanyang marital na trono sa panahong iyon. Matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubugod-bugurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa ng likhain ang sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabinanto at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid ko ito ay sa akin ninyo ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mabuhay ka namin Panginoong Jesucristo. Maupo ng bata. Inawa namin Senyor Cruz at mga kapatid na pari, ang ating pinamahal na Mayor, ang ating Vice Mayor, mga konsehal, mga minamahal na kapatid sa ating Panginoon Jesus. Damayin natin na natatangi itong ating ginaganap ngayon bilang mga nananampalataya sa Diyos. Kaugalian natin ng ating pananampalataya ay pinapayagan sa iba't ibang mga pagkakataon at iba't ibang mga nagaganap sa atin. Ngunit ating itinagdan na sa loob ng isang taon, maglaan tayo ng isang natatanging araw na ipahayag natin ang ating pananampalataya ng sama-sama sa Panginoon. At ito ay ang kabilang kapistahan ng inilang nating pinakasin o kaproon natin bilang sabayanan ng nananalig sa Diyos. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay pinapahayag natin sa maraming pagkakataon at maraming paraan. Ngunit ang pinakadakilang pagpapahayag ng ating pananampalataya ay dalawa. Una, ang pagpupuri natin sa Panginoon. Ang kilalanin natin siya at ating buong galak ng sambahin siya. At ang pangalawa ay ang pagpapasalamat sa Diyos. Ang lahat ng ating pinagkasap na mabuti ay sa Kanya nagmumula at siya ang pinagmumula ng lahat ng mabuti para sa atin at sa ating lahat.
kapatid, ang pagpupuri natin sa Diyos at ang magpapasalamat sa Kanya ang ating pinakanagunang pagpapahayag ng ating pagsampalataya. Kaya naman, iniwan sa atin ni Jesus ang isang sakramento. Isa sa pitong sakramento ng ating pagpupuri at pasasalamat sa Diyos ay pinapayag natin na isa niya sa nanataling marami. At yan ay ang sakramento ng banal na Eucharistia o ang banal na misa. Eucharistia, ibig sabihin pagpupuri at pasasalamat. Kaya bilang mga mananampalataya, inaanyayan tayo sa unang araw ng isang linggo, sa araw ng Panginoon, na magsama-sama tayo at ating ipahayag ang ating pagsasampalataya sa pagpupuri at pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia o banal na misa. At bukod dyan, ating inilalaan ang araw ng dakilang kapistahan ng Pasko para sa pagpapahayag na ating pananampalataya sa Diyos. Kaya tayo ay nandito sa banal na misa, sa banal na Eucharistia. At ang pagkakataon ito ay ang ating pagkakataon sa ating pinili na tagatambili natin at tulong natin at tuwaran natin sa pagsampalataya sa Diyos. Kaugalian na natin nga ang bawat isang Katoliko ay humihiran ng patrolya. At yan po ang kailan kung bakit isa sa ating mga kaugalian pagbibigay natin ng pangalan sa isang binibigyan, tinitingnan natin ang kalendaryo. Sino yung santo o santa na sa isilan? At ibinibigay natin ang pangalan ay santo o santa nito sa ating pagbibigyan. Ibig sabihin nito, ating pinagkakatiwala sa santa o santo nito ang binibigyan upang mabayan sa buhay pananampalataya. Ang mga pamilya ay bumibili din ng kanilang sariling pagkakas. Ang isang sambayanan, ang isang samahan, ito rin ay kanilang. At bilang isang parokya, bilang isang diocese, tayo rin ay nagpihira ng ating Panginoon at sa diocese ng Caloocan. At dito sa ating parokya, ang pinili natin Panginoon ay si San Roque. Kaya siya ang ating kapatid sa pananampalataya na nabuhay bilang isang magiting na tagapagtaguyod ng pananampalataya at ngayon ay nasa langit na upang tayong lahat ay kanyang gabayan sa pamamagitan ng kanyang panalangin, ng kanyang hinipawan na mabuhay tayo ng sumasampalataya. At kay San Roque, mga kapatid, makikita natin kung paano ang buhay niya ay nakasentro sa Panginoong Diyos at ito'y kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanyang mga kapwa. At binigyan niya ng diin ang pagmamahal sa mga may karamdaman. Na magkaroon ng isang peste, siya ay nangibabaw sa pagtulong doon sa mga naapektuhan ng peste. Kaya siya pinigilala ng Panginoon ng mga may karamdaman.
Kristo ay naapektuhan ng peste. Patuloy niyang pinasaan, pinaglingkuran ang mga natin mga kapatid. Sa pamamagitan nito, pinahayag niya ang kanyang pagkilala sa Panginoong Diyos na Ama natin lahat. At sa pamamagitan nito, ipinalaman niya sa kanyang mga tinulungan, sa kanyang mga pinaglingkuran ang Panginoon Diyos. Narinig natin mga kapatid sa ating Evangelyo ngayon na si Jesus sa kanyang pagtanggap sa ating buwan, maging kasama niya sa buhay ng kaligayahan walang hanggan. Ay kanyang pumungan at yung mga gumawa ng mabuti sa kanilang mga kapwa, katulad ng mga naglingkod sa mga may karamdaman, ay kanyang pumuputok na kami sapagkat ang anumang ginawa nila sa mga tao, sa mga kapatid nila, ay ginagawa nila kayo. Ginagawa nila. Kaya mga kapatid, si San Roque ay patuloy na sumusubaybay sa ating lahat dito sa Diocese ng Caloocan, dito sa parokya, upang mabuhay tayo na sa pagtulong niyo at tunay na pagkikilala sa Diyos at nagpapayag din mo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ating mga kapwa, lalo na sa mga may karamdaman. Kaya mga kapatid, sa paglilingkod natin ito, ipahayag natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Kaysa ni San Roque, magpuri at magpasalamat tayo sa Kanya. At ito ating ginaganap sa pamamagitan ng paglilingkod ng banal na Eucharistia. At nawa naman natin at kilalanin natin si San Roque na patuloy na nagbibigay sa atin ang kanyang natatanging pagtulay upang mabuhay tayo na kumahal sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamahal sa ating mga kapwa. Mabuhay nawa tayong laging nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa mga katulad ni San Roque at ang kanyang mga susubaybayan na tunay na sumasampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod, pagmamahal sa ating mga kapwa. Kaya mga kapatid, namahin natin ang nakatanging pag-alala. Namahin natin ang ating pananampalataya ngayon, ang ating sama-samang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos kaysa ng ating sinilang Patron sa Roque sa pamamagitan ng dakilang sakramento nito ng banal na Eucharistia. Ngayon ay ating ipinaglilibang sa lahat natin. Tumayo na po. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. ang iyawaan ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, Isa sa man anak ng Diyos, ang Panginoon namin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santa Maria Virgen. Pinagpapasal sa Poncio Pilato. Pinangasunod ng Matay na Bibig. Nalaman sa pagkawa ng mga tao. Nang may nagpapawag ng mga nagpapawag. Nakakayat sa lahat. Nalulugod sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Walang natin ito at tuho sa panahon ng bayan ng mga tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos sa banal na sambahan katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan,
tayo sa Panginoong Diyos. Dasang tumawag kay San Roque upang tumatalaglag ng kabanalan at maging buwanan ng paglibot sa sarili at pagsunod kay Kristo. Sa bawat intensyon, kung tiwala nating inalangin. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Maihatid nawa ng simbahan sa lahat ng dako ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng walang takot na pagpapahayag ng pananampalatayang isinabuhay ng mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Matutunawa ang mga namumuno sa pamahalaan lokal at pambansa mula sa huwara ni San Roque sa pagkakawang gawa at pagmamalasakit sa mga nagdurusa sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Maisabuhay nawa ng sambayan ng Kristiyano ng ating diocese ang halimbawa ng kabanalang ipinakita ni San Roque sa kanyang buhay at pagsilbing inspirasyon sa pakikiisa sa misyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Maranasan nawa ng mga may sakit ang presensya ng Diyos sa kabila ng kanilang tinitiis na karamdaman at sa tulong ng pagdalangin ni San Roque ay magkamit ng grasya ng kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Sumapit nawa ng buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw na mula sa mundong ito. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso, itaas natin sa Panginoon ang mga intensyon at pangangailangan ng ating komunidad sa tulong ng pagdalangin ng mahal na Patrong San Roque. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Ama, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong bayan na diriwang sa kalwalhatian ng mga banal. Kami nawang kumikilala sa kanilang buhay at halimbawa ay mapanibago nito sa aming pagsunod sa iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo.